So, kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoysi. So, ngayong araw, another update na naman tayo patungkol kay Mayor Alice Go. So, connected pa nga rin ito patungkol dun sa usaping pugo. So, this video is from Pinoy Car, guys. So, meron itong pamagat na mga bagong ulat tungkol kay Alice Go at mga pogo sa Pilipinas. Isiniwalat ni Senator Sherwin Gatchalian. So yun, bago natin simulan, Pinoy Car guys, supportahan nyo yan. Also credits na rin sa Senate of the Philippines. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoysi. So hindi na natin ito patatagalin pa, baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, mga bagong ulat tungkol kay Alice Go at sa mga pogo sa Pilipinas, isiniwalat ni Sen Sherwin Gatchalian. So yeah, like, comment, share, subscribe. Start. Nung tinignan din namin yung mga dokumento, mayroon kami nakita doon na isang kumpanya na hindi registered in the Philippines. Ulat. Nung tinignan din namin yung mga dokumento, mayroon kami nakita doon na isang kumpanya na hindi registered in the Philippines. Nako Pero po. nagdadala ng pera dito sa Pilipinas. Galing Grabe. Dito naglalonder. dinadala sa Banban in particular. What the heck sa Banban in particular? So, meron talaga nangyayari kalukuhan dyan sa Banban, men. Nako. So, itong activity sa Banban, in my analysis, is a money laundering activity. So, makikita natin na ito ay hindi lang problema ng Pilipinas, kundi transnational crime doon. Na umiikot at nagpapatakbo mga organized crime na pumupunta dito at nagsiset up ng mga pogo operation. Ito yung isa sa nakakalungkot sa Pilipinas talaga, men, kasi sa sobrang luwag natin, yung taga-ibang bansa dito na gumagawa ng mga kalokohan. So, madagdag ko lang doon kay Senator na sinabi niya na yung sa Pogo. So, noong 2023 August yun, na-rate ang isang Pogo. Meron sila nakitang more than 25,000 SIM cards Naipit yung pre-registered. Ang mga SIM card na yun, merong laman na 100,000 plus bawat isa. So, kung i-multiply mo yun, meron siyang 2.5 billion. At ang pera doon galing sa pang-i-scam sa mga Pilipino. 2.5 billion! Diyos ko. Hindi lang pala tayo ginagawang ano dito, men. Tawag dyan. Ginagawang tanga ng mga to. Ginagatasan pa tayo. Meron mga ganun na news reports at information kami na konektado dahil may mga nahuli doon sa Banban na nahuli na doon sa Pasay Pogo. Nako. Pero hindi na file lang ng kaso kaya nakawala. Nako. Pero nag-reappear siya doon sa Banban. Nako. So, marami kaming ganun. May mga nakita kaming pangalan na nahuli sa Clark. Diba? May na-raise sa Clark. Tapos nakita dito sa may Pasay. So, ang aming sense, itong mga sindikato na ito, umiikot lang sila. At of course, nakatira sila sa mga ganitong villages. Grabe. So, shout out sa mga loko-lokong nang huli ng mga nakawala na mga may araw din kayo, men. And then the mother, there's a big possibility na itong si Amelia Leal is a figment of imagination. Walang ganitong tao. Yung kanyang mother is another person. Agree. Most likely, ang mother niya is also a Chinese. Yun. In-expand namin dahil ang incorporators ng kanyang corporation, kasama doon yung kanyang mga kapatid at kasama yung kanyang yung tatay. At meron pa isa doon na kasama, isang babae pangalan si Wen Yi. Na tingin ko, ito siguro yung totoong nanay niya. Because family corporations to eh. Boom. Family corporation. Nga naman kasi grabe coincidence lang ba yun, men, na yung tatay ni Mayor Alice Go, si Alice Go at dalawang kapatid niya, tapos yung si Win Yilin. Coincidence lang ba yun na si Win Yilin lang talaga yung some kind na mix sa family business nila. Diba? Tapos nakapag-travel pa sila sa ibang bansa 170 times. Ano yun, business partner lang ba talaga yun or may something sa dalawa? Ako po ay nananawagan sa ating Pangulo na i-ban na ang Pogo kaagad. Dahil palalim ng palalim yung ugat nitong Pogo at yung kriminalidad ay palala ng palala. At ang kinakatakutan ko, so hindi lang naglalagay, hindi lang nanunuhol, kundi pumapasok na rin sa politika. Grabe, politika Tingnan lamang pa. ito sa pinakabagong ulat na natanggap at isiniwalat na Senator Sherwin Gatchalian tungkol sa kontrobersyal na pogo sa Pilipinas at ang mahiwagang katauhan ni Mayor Alice Go. Kabilang rin sa kanilang natuklasan ay ang pagkakaugnay ng malalaking pogo hub sa bansa
At ang mga reklamong natatanggap mula sa mga homeowners sa ilang mga exclusive subdivisions na pinamumugaran umano ng mga kahina-hinalang Chinese nationals. At para sa pagpapatuloy, narito sa Senator Win Gatchalian. Makikita Yun. naman natin na nagagamit lang yung POGO license as a front for human trafficking, for illegal detention, at ngayon large-scale money laundering. Tama, nagagamit lang talaga siya as a front. Kasi ang inakala nila, ano naman yan some kind registered naman yan or pinayagan. Pero ang hindi nila alam, meron pa silang ginagawa underground or under the radar, off the radar. Parang ganun. Sorry. Under this administration, 6 na raids ang nangyari na under this administration. And all of the raids, hindi bumababa sa 1,000 yung mga taong nare-rescue at hindi rin bumababa sa 1,000 yung mga taong dinideport dahil nga dito sa mga POGO. At ang Grabe, common dami. denominator nitong mga POGO na ito, mga sindikato ang nagpapatakbo. This is my initial analysis. Dahil illegal itong activity ng POGO, walang bangko magpapahiram dito sa mga ganitong project. Tama. Lumalabas itong project na ito, yung kinumpute ng aming mga engineers, 6.1 billion pesos ang perang ibinuhos para ipatayo yung mga 10 facilities doon. hectare lot, di 10 ba? hectare lot, At 37 7 billion. Grabe, 6.1 billion. Tapos, yun nga, actually, dinideny yan ni Mayor Alice Go eh. Sana nga lumabas na yung katotohanan, men, para matapos na. Things. May shopping mall, may condominium. Mga villas So, pa. pag kinumpute mo conservatively, about 6.1 billion pesos. Okay. So, sino naman bangko ang magpapahiram ng 6.1 billion Oo. pesos sa POGO na alam nila illegal ang activity? So, ang pera nanggaling to sa labas. Oo. Boom. At itong panggaling sa labas, obviously, nanggaling din to sa mga iba illegal activities or pera na hindi matrace ng ating system. Oo, kaya nga money laundering. Kaya money laundering. Just, Ito mga professional criminal syndicates to. Even in Oo. Singapore, nahuli nga nila. Yes, Oo. pero matagal na nag-operate yun doon. Maraming series of transaction yun bago nahuli. Yan ang actually, pinagbabawal siya sa China, men. Talaga yung POGO. Tapos, malaman-laman natin, dito sa Pilipinas, smooth lang yung POGO at the same time, mga Chinese yung nagha-handle. 'Di ba? Di nila na yun eh. nakakatakot dahil yung perang pumapasok malaki. Mm-mm. At itong mga sindikato na ito, marunong rin, no? Pinag-aaralan rin nila yung ating judicial system, yung ating enforcement system, pinag-aaralan rin nila yung ating mga batas, kaya nakakalusot rin sila. At alam rin nila na kaya nilang maglagay o manuhol para meron silang protection sa iba't ibang ehensyon. O, 'di ba? Yan yung isa sa pinakadahilan kung bakit nagiging successful yung POGO dito sa Pilipinas. Of course, yung lagay, yung bigay, yung suhol sa mga alakwenta nating mga namumuno dyan na wala nang pake kung ikakapahamak ng bansa natin as long as may natatanggap silang dato. Grabe yung ganun nadidare nila na ipakain nila sa pamilya nila yun. Wala sila pake kung bahala nang ma-breach yung natin dyan, national security natin or whatsoever. Basta ang importante, kumikita tayo. Ganun-ganun lang eh. Kiniklaim ni Mayor Guo, may pagko naman sa lobby. Sila yung nag-regulate eh. Totoo yun na may PAGCOR. That's why, in my opinion, dalawa ang may liability and accountability doon. PAGCOR and also the local government unit. Kung makikita natin, I'm sure nakita nyo sa news, yung POGO Hub, nasa likod lang ng municipal hall. Yeah. Hindi naman siya parang Grabe. ganito Maynila na napakalayo na hindi mo makita. Oo. Pangalawa, ang Banban is a third-class municipality. Oo. Isa lang ang mataas na building doon, yung POGO Hub rin. Hindi naman napakadaming matataas na building doon. Parang lumalabas niyan, ang protector nila, yung nasa City Hall. Tama ba? Parang yun ba yung kasi, halimbawa ganyan, kung i-raid, mas madali nga lang siyang i-raid kasi, yun nga, City Hall yung nasa unahan. 'Di ba? Like, madali mo talaga siyang matitiktikan eh. Pero bakit something like that, tumagal pa yung pag-ooperate nila, 'di ba? And ang nahuling tao doon, almost 600 foreigners, 300 Filipinos in and out Grabe, of 600. POGO. So, Oo. but by that alone, dapat red flag ka na as a mayor. Oo. Yung bayan ko napakaliit. Meron nag-invest sa akin 6.1 billion pesos. Yung kumpanya hindi registered sa Pilipinas. Kapag nagtatanong ka, bakit napili yung Banban? Bakit hindi Makati, hindi Pasig, hindi Maynila? Bakit Banban out of all bakit hindi Cebu? Diba? There must be something. Diba? So, yung mga ganito dapat tinatanong yan eh. Pero sir, ang pagko ni-rebrand nila yung POGO POGO. into internet gaming licensee. IGL. But it's the same banana. It's the same Yeah. banana. Inano pala nila?
Philippine offshore gaming operators into IGL or internet gaming licenses. Oo nga, no? Parang ito yung ibig sabihin ni Senator Gatchalian, guys, na nahuhuli nga, pero yung iba naman, pinapakawalan or hindi nasasampahan ng kaso at the same time, yung iba nagpapalit lang ng pangalan. Ano ba yan, men? Kapag ka nagparehistro ba yan or nag-register, hindi ba madedetect yung old name niya? Or baka nga dahil may bigay talaga kaya lumulusot, ano? Do you think? What will happen now to Pagcor if that Pogo is removed? But Pagcor will continue to, first of all, dapat ihiwalay na yung regulatory and operations ng Pagcor. Yes. Pagcor should purely be regulatory. Ito rin isang problema na nakikita namin, especially dito sa Banban Classic. Oo. Sabi nila doon sa hearing, high risk itong Pogo na ito, pero and yet pina-operate nila ito, hinayaan nila mag-operate dahil Yun sa kabilang lang. banda kumikita rin sila. So we have to really divide yung divide Pagcor to purely regulatory. Tanggalin na yung kanyang operational aspect. Operational, ihiwalay na yan. So magkikreate kayo ng another body. Magka-create ng another body, but for the better. No? For the better. In fact, yung operation, pwedeng private na yan kasi marami na nag-operate na private companies. So in other Privatized. jurisdiction, Oo, ang privatized. gobyerno, purely regulatory lang. Oo. Send you further, so Pero ang isa din sa nakakaano, men, kahit gaano ka, or I mean, gaano ka gusto nalinisan yung gobyerno natin ay parang malabo pa rin talaga, no? Like, I think meron talaga mga politiko na kumakagat sa pera eh. Kahit sino pa yung ipalit mo dyan na mga politicians. Magugulat ka na lang, yun pala yung mga issue niya ngayon. Grabe, na-issue na naman siya. Something like that. Ano ba yan? Natutukso ba talaga sila? Or sadyang gahama na talaga sila simula nung isinilang sila or whatsoever? Do you think? Kasi kung pagbabasihan natin yung mga nasa pelikula, diba ganon, nasisilaw sila sa pera. Do you think may pinagbasihan yan into real life? Or ginagaya lang ng mga politicians yung mga paraan nila? Diba? Ewan. multinational. Can you tell us a little bit kung ano po yung natanggap ninyong info and allegedly connected daw po ba ito sa Bamban? May mga homeowners na pumunta sa office namin nung narinig nila itong issue sa Banban. Iba't ibang may multinational, may alabang. At ang kanilang complaint is number one, yung overcrowding ng mga bahay. Dahil may mga bahay raw na 30, 40 yung mga nakatira doon. At mayroon ding mga issues na nakikipag-away sa security guard. May issues rin na mayroong mga escort ng police. And marami rin mga allegations na konektado ito sa Pogo. No? Dahil nga sa gabi dumadating or lumalabas yung mga sasakyan. So, yun ang aming kinakatukutan na itong mga sindikato na ito. Nakatira sa mga villages natin, they live among us. Diyos. At hindi mga ordinaryong tao to. For example, yung nakatakas sa Banban, meron na siyang warrant of arrest sa China at sa iba pang bansa. Pero nandito siya nakatakas. Yun lang. Grabe, ano? Can you imagine that, guys? Sa sobrang luwag. Ang isa sa nakapagtataka dito, guys. Mga may kaso naman pala yung mga taong yan. May mga arrest warrant pa. Pero bakit nakakapasok dito? Ano yan? Ini-smuggled ba yan? Or siguro mas nakakalungkot kung dumaan talaga sa airport natin tapos nakalusot lang. Like, paano ba yun? Dinoktor yung mga passports nila. Grabe, ano? Or siguro, illegal silang ipinapasok dito. Yung mga gaya sa mga nakikita natin sa mga pelikula na parang nilalagay sila sa mga container van. Tapos, ina-unload na lang, di ba? Kasi yung customs daw, wala tayong pero sobrang laki ng issue ng customs pagdating sa mga smuggles eh. Like, magugulat ka na lang, mayat maya, may mga balita na mga ganyan nakakalusot daw sa customs, di ba? So, possible din talaga na yung tao lumulusot. Grabe yun, no? Grabe yung Pilipinas, men. Ito yung tao, nung nag-raid yung PAOK, pumunta siya doon sa tunnel at nakatakas siya via the tunnel. Grabe. Pero anong pangalan, sir, daw? Wang Ziyang, Wang Ziyang, tama. Si Wang Ziyang. Na partner siya ni Alice Go. Boom. Direct partner siya. Kaya nga, 3 out of the 4 partners ni Alice Go, lahat mayroong warrant of arrest. Boom. Ang inyong napanood ay bahagi lamang ng mas mahabang talakayan tungkol sa nasabing usapin. Kaya kung gusto nyong malaman ang mas kumpletong detalye, pwede nyo itong mapanood sa bago kong ginawang channel at kung maaari ay subscribe nyo na rin dahil doon na ako mag-upload ng mga napapanahon at pinakabagong kaganap.
So, ayun, from Pinoy Car Guy, guys. Supportahan nyo yan, Pinoy Car Guy. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, credits na rin sa Senate of the Philippines. Tapos yun, syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy, di ba? Like, comment, share, subscribe. Hi. So, yun pala yun, yung bagong update na naman ulit kay Mayor Alice Guo. Grabe. Every time talaga na may lumalabas na bagong balita patungkol dito kay Mayor Alice Guo ay parati tayong shocking mode. Di ba? Like, super shocking mode talaga. Grabe. Palala ng palala. Kayo ba guys, do you think malapit na ba tayo sa katotohanan or sobrang layo pa? 'Di ba? Yung ano na lang yung mga ginagawa na lang nila na lumulusot up until now, yung mga protector nila. Grabe yun nagpapalit lang ng pangalan. Yun din malapit lang siya sa City Hall. Yung mga partner ni Alice Guo may arrest warrant na. Doon din ako mas nagtataka kung paano nakapasok yung mga yan dito. Akala ko ba mahigpit yung Pilipinas? Or sa kapwa Pilipino lang yun mahigpit? Diba? Parang kamakailan lang yun yung mga nagbabiral natin ng mga kababayan na parang na-offload sila Nahahanapan ng butas. Yung iba hinahanapan pa ng birth certificate. Yung iba hinahanapan pa ng picture ng pagkabata. Tapos itong mga kumag na to, may mga arrest warrant na nakakapasok lang dito ng ganun-ganun lang. Paano nangyari yun? 'Di ba? Nakakapanduda at the same time, nakakalungkot na yun, yung mga nagtatrabaho nga sa gobyerno natin ay parang ewan na lang. Though hindi ko nila lahat pero meron talaga kasi hindi naman lumalabas yung mga issue niyan kung wala, 'di ba? Kung walang problema, 'di ba? Kahit saan naman 'yan. Yun pa nga lang sa problema natin sa mga fixers 'Di ba? Talamak yung sa fixers Dito pa kaya. Grabe. Kailan kaya uunlad tong Pilipinas kapag ganito? I think or paano kaya mawawala to na to the point na yung mga politiko magiging matino talaga ba? What if na lang pagbibitayin na lang yung mga politikong mapatunayang guilty? 'Di ba para naman umayo sila ba? Huwag silang magpasilaw sa pera. Kasi ganyan nagawa mo pang some kind protektahan yung mga illegal na gawain ng mga dayuhan dito sa bansa natin. I think it's a big kalapastanganan 'Di ba? So yun lang naman guys, kayo ano masasabi nyo dito? Comment down below tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Pinoy Car Guy, Senate of the Philippines, Pilipinoisy. So yeah. Like, comment, share, subscribe. Pilipinoisy is out.